Alex, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Oo, at hindi na magbabagong isip ko. Pipigilan mo ba ako? At bakit ko naman gagawin yon? Hindi naman ako ang nanay mo para pigilan ka sa gustong gawin mo sa buhay mo. Pabigla-bigla ka kasi. Maisipan mo lang. Tapos, nakapagdesisyon ka na agad. Total, umalis ka na sa pagiging pulis. Kaya hayaan mo na ako. May nalaman lang ako na baka doon ko makita sa kabilang bayan ng aswang na nanghawa kay Ismael. Baka matulungan ko siya. Malay mo, nahawa lang din siya ng pagiging aswang. Akala mo ba madali ang iniisip mo? Paano kung mapahama ka? O mapatay ka dun? Wala pa naman ako para iligtas at samahan ka. Ano bang akala mo sa akin? Lampa? Ang laki kong tao. Saka alam ko naman kung paano po protektahan ang sarili ko. Tatawagan naman kita o kaya dadalawin pa rin. Alam mo Alex, naisip ko na baka sobrang bored ka na sa buhay mo. Nananahimik na ang aswang na yun. Pero balak mo pa rin hanapin at tulungan? Di ko alam kung seryoso ka o nantitrip ka na naman. Bumalik ka na lang kaya sa Manila. Kaysa isinusuga mo yung sarili mo sa kapahamakan. Ayoko pang bumalik sa Maynila. Mas exciting ang trabaho dito eh. Sa Maynila, puro droga at krimen lang naman ang madalas kong hawakang kaso. Wala namang napabalita na may gumagalang aswang dun sa atin. Lumapit si Isabel sa pinsan at kinapa ang noo nito. Tinabig naman ni Alexander ang kamay ng babae. Ano bang ginagawa mo? Nangaasar ka na naman. Tinitingnan ko lang kung may lagnat ka. Baka kasi nagdedeliryo ka na, pero hindi ko pa alam. Ewan ko sa'yo. Umalis ka na kaya? Hindi ka ba hinahanap ni Oliver? Hindi ako matatapos sa pag-iimpake dahil sa kakulitan mo. Mamaya pa kami magkikita. Tsaka, bakit mo ba ako pinapalayas ha? Para lalong mainis ang binata, ay pinanggigilan ni Isabel ang pisngi nito. Ang cute-cute mo talaga, Alex! Aray ko! Puro ka ganyan. Kapag sa'yo ko kaya ginawa yan, ha? Pikon ka naman. Ako lang ang pwedeng gumawa niyan sa'yo, no? O sige na, aalis na ako. Mag-iingat ka dun ha. Mag-update ka kagad sa akin kapag nandun ka na. Oo na, paulit-ulit ka eh. Nang lumabas si Isabel, ay pinagpatuloy na ni Alexander ang pag-aayos ng mga gamit. Pinunulang niya ang malaking bag. Mga importanteng gamit lang din ang pinili niyang dalhin. Iiwan na lang niya sa bahay ng pinsan ang iba pang natirang gamit. Sakay ng tricycle, nagpahatid si Alexander sa kabilang bayan. Habang nasa biyahe ay hindi naman siya nainip. Nasiyahan pa siya sa mga nakikita at nadaraanan sa paligid. Masarap talaga ang buhay dito sa probinsya. Tapik sa balikat ang nagpagising kay Alexander. Iniunat niya ang kanyang mga binti, saka inalis ang shades sa mata. Boss, andito na po tayo. Yan na ba ang hotel na sinasabi ko sa'yo? Oo, boss. Pero marami pang ibang mga inn at hotel dito sa bayan. Ah, sige. Magtatanong na lang ako kapag hindi ko nagustuhan dyan. Eto, ibayad ko. Keep the change. Maraming salamat po, boss. Tatawid na sana si Alexander, pero sa gilid ng mga mata niya ay napansin niyang nakatitig pa rin ang tricycle driver na parang may gustong sabihin sa kanya. Nilingon niya yon at tinitigan. Boss, may sasabihin lang sana po ako sa inyo. Ano yun, Manong? Magbibigay lang po ako ng paalala. Huwag kang basta magtitiwala sa mga tao rito. Lalo na't hindi mo sila kilala. Para kasing dayo kayo at mabilis mahahalata ng mga tao dito na hindi kayo lehitimong taga rito. Mag-iingat po kayo. Ang balita ko, gumagala at nambibiktima pa rin ang aswang na nakatira dito sa bayan. Saan niyo po ba nabalitaan yan, Manong?
May kamag-anak po akong nakatira sa bayan na to. Siya lang din ang nagkwento sa akin. Ang sabi pa, inililihim na lang ng mayor nila dito ang tungkol sa aswang. Marami kasing matatakot na turista. At baka hindi na gusto yung pumunta rito. Totoo ba yung sinasabi mo, Manong? Oo naman, boss. Kapag kinakailangan nyo ng matitirhan, pumunta na lang kayo rito. Kamag-anak ko yan, si Lolo Ruben. Sabihin nyo lang ang pangalan ko, Berting. Kilala na ako nun. Maraming salamat. At teka, idagdag mo na to sa binayad ko sa'yo. Boss, maraming salamat po. Nang makaalis ang driver, ay saka binasa ni Alexander ang nakasulat sa papel na ibinigay sa kanya. Sitio Katakutan. Ito palang pangalan ng lugar na ito. Ibinulsa niya ang papel at pumunta na sa hotel. Nagustuhan naman niya ang kwarto. Humanga nga siya dahil napakamura ng bayad doon. Nang mailapag na ang bag sa upuan, ay pabagsak siyang nahiga sa kama. Ay, ano kayang mangyayari sa akin dito? Nakaramdam ng pagkabagot si Alexander, kaya naisipan niyang lumabas muna para maglakad-lakad. Pagdating sa labas, ay hinayaan niya ang mga paa kung saan siya dadalhin. Nakarating siya sa may pwesto ng mga nagtitinda ng kung ano-ano. Naagaw ang pansin niya ng mga sombrero sa isang tindahan. Lumapit siya roon at nagsukat kung ano ang bagay sa kanya. Halos naman lahat bagay sa iyo, Pogi. Magkano bang isang ito? Ay, murang-mura lang yan. 150 lang ang isa. Sige po, kukunin ko nito. Huwag mo na ibalot. Maraming salamat, Pogi. Pwede ba magtanong? Kung itatanong mo kung single pa ako, oo naman, single na single. Nagpakyut pa ang tindera at inipit pa ang buhok sa gilid ng tenga niya. Bahagya namang natawa si Alexander sa ginawa ng babae. Hindi yun ang itatanong ko. Itatanong ko lang sana kung saan masarap kumain dito. Ay, yun ba? Maraming kainan dito. Pero mas masarap ang mga pagkain dyan sa gilid ng kahabaan, dyan sa may pwesto dito. Maraming salamat. Dayo ka rito, ano? Ganun na nga. May matitirhan ka na ba? May makante pa doon sa katabi ng tinitirhan ko. Diyan lang ako sa hotel tumutuloy pansamantala. Hindi naman kasi ako magtatagal dito. Kapag naghahanap ka ng matitirhan, pwede doon sa amin. Ay, teka, ibibigay ko yung address ko. Pagkatapos isulat ng tinderang address sa papel, ay nakangiting iniabot yun kay Alexander. Tinanggap naman yun ng binata, saka nagpaalam ng aalis. Naglakad-lakad pa siya at tuwing may magugustuhang bilhin ay binibili niya, kagaya na lamang ng damit at shorts. Natanaw niya ang pwesto na maraming nakaupo at kumakain. Naamoy niyang mabangong aroma ng niluluto roon, kaya nakiosyoso siya. Lumapit ang binatilyo sa kanya at inalok siyang kumain. Oo sana. Ano ba ang best seller nyo rito? Itinuro naman lahat ng binatilyo ang masasarap na pagkain. Sa dami ng binanggit ng binatilyo, ay hindi makapili si Alexander kung ano ang kakainin. Isa-isa niyang tiningnan at sinuri ang mga taong nakaupo na pawang kumakain. Gusto niyang makita kung ano ang kinakain ng mga yon at baka may matipuhan siya. Hindi pa man nagtatagal sa kinauupuan ay narinig niya ang malakas na sigaw. Hoy! Magnanakaw! Tumigil ka! Ibalik mo sa akin yung ninakaw mo! Halos mapatid ang hininga ni Pretzi. Napakabilis tumakbo ng hinahabol. Palibhasa'y kabisado ng lalaking mandurukot ang lugar na yon. Kaya kung saan-saan yun sumusuot para makatakas. Habang naglalakad siya at namimili, ay bigla niyang naramdaman na may humawak sa bulsa niya sa likod.
Pagkapa niya ay wala na ang maliit na wallet doon. Alam niyang nanakawan na siya. Nakita niyang tumatakbo ang lalaking nasa unahan. Kaya yun ang alam niyang nandukot sa kanya. Malayo na ang narating niya at gusto niya nang sumuko na habulin pa ang lalaki. Pero mas gusto niyang turuan yun ng leksyon para madala kahit papano. Tumabi kayo! Puwisit na magnanakaw ka. Kapag nahuli kita, malalagot ka talaga sa akin. Mata mo lang ang walang latay. Pagliko ni Pritzy ay parang bula na nawala ang lalaking hinahabol niya. Lumingon-lingon siya para hanapin ang magnanakaw. Pero bigo siyang makita yon. Nalibot niya pa ang paligid. Baka doon nagtatago ang lalaki. Paalis na sana siya nang marinig ang lalaking nagsasalita. Ito bang hinahanap mo? Gulat na napalingon si Pritzy sa pinanggagalingan ng boses. Nakita niyang maliit na wallet na hawak ng matangkad na lalaki. Sa akin yan. Kasabot ka siguro na magnanakaw, no? Biglang inihagis ni Alexander ang wallet. Agad namang nasaluyon ni Pritzy. Sana marunong ka man lang magpasalamat sa tumulong sa'yo. Ayan ang wallet mo. Sa itsura mo kanina, parang mamamatay ka na. Nasaan ang gagong magnanakaw na yon? Umalis na. Paano umalis na? Nakatakas? Paano mo nakuha sa kanya to? Malamang kinuha ko. Pinakawalan ko na siya nung binalik niya yan. Nagawa lang daw niya yon dahil kailangan niya ng pera. Ano? Gunggong ka ba? Bakit mo pinatakas? Dapat sa kanya makulong. Paano kung may iba pa siyang mabiktima? Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Ayan ang wallet mo. Mabuti nga't tinulungan kita. Hindi naman ako humihingi ng tulong. Hindi napigilang tarayan at irapan ni Pritzy ang lalaking nasa harapan. Binuksan niya ang hawak na wallet at lalong nang galaiti sa galit nang makitang walang lamang pera ang wallet niya. Pakialamero ka kasi. Nanakaw pa rin ang pera ko. Teka, baka nasa bulsa mo ang pera ko. Huli na para umiwas si Alexander. Hindi niya agad nahulaan kung ano ang gagawin ng babae sa kanya. Mabilis yung nakalapit at saka walang paalam na kinapkapan siya. Hoy! Ano bang ginagawa mo? Huwag kang malikot. Baka kasabot ka naman durukot. Hanip ka talaga. Nagmagandang loob na nga ako na tulungan ka. Ako pa ang napagkamalang kasabwat ng mandurukot. Oy, teka. Kung saan na pupunta yung kamay mo, ha? Wala namang pakialam si Pritzy sa reklamo ng estranghero sa kanya. Nang makapa niya ang wallet nito, ay agad niya yung kinuha at tiningnan ng loob. Nagulat pa siya nang makita ang ID nito. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng hiya, saka nagmamadaling ibinalik sa loob ng bulsa ng pantalon nito ang wallet. Sa ginagawa mo, pwede kitang kasuhan ng harassment. Sorry, hindi ko naman alam na pulis ka pala. Sa itsura ko ba to? Mukha akong mandurukot? Kung hindi ka ba naman kasi sira ulo, bakit kasi hindi ka agad nagsabi kanina? Tapos pinatakas mo pa yung magnanakaw. Ano sa tingin mong iisipin ko? Naawa lang din naman ako sa binatilyo, kaya pinakawalan ko na. Hayaan mo na. Magkano ba ang laman ng wallet mo? Babayaran ko na lang. Huwag mo nang bayaran. Nakakahiya naman. Salamat sa tulong mo. Sige, aalis na ako. Teka lang. Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman. Ayos lang ako. Sige, maiwan na kita kuya. O sige. Mag-iingat ka ha. Baka madukutan ka ulit. Hindi na sumagot ang dalaga at nanggagalaiti pa rin sa inis habang naglalakad palayo. Bumalik naman si Alexander sa kinakainang pwesto. Habang kumakain ay naaalala niya kung paano niya nasukol ang binatilyong mandurukot kanina. Napangiti siya nang makita ang takot na reaksyon ng binatilyo nang malamang isa siyang alagad ng batas. Nagmamakaawa yun sa kanya at agad na isinauli ang wallet na dinukot. Mukhang tama nga ang sabi ng driver kanina na hindi siya dapat magtiwala
kahit na kanino sa mga tao roon sa bayan. Kagaya na lang kanina, naisahan pa rin siya ng mandurukot. Nakaramdam kasi siya ng awa sa mukha nito nang makiusap yon sa kanya. Sa susunod, hindi na ako magtitiwala agad. Nang matapos kumain si Alexander, ay nagpasya na siyang bumalik sa tinutuluyang hotel. Samantala, nakauwi na rin si Fritzy sa inuupahang bahay. Nang gigigil na hinagis niya ang mga dala at pasalampak na naupo sa pang-isahang sofa. Ay, mamalasing ka nga naman. Bakit ngayon pa nangyari to? Sirang-sira ang araw ko. Buisit na lalaking yun eh. Dumagdag pa sa kabadripan ko. Nyetang yun. Ano bang nangyari sa lakad mo, Iha? At parang may nakagalit ka yata. Biglang sumulpot sa pinto ang matanda. Wala naman po, Lo. Nadukutan kasi ako kanina sa palengke. Umaatake na naman pala sila. Nasaktan ka ba, Iha? Hindi naman po. May tumulong naman sa akin kanina. Palpak nga lang ang pagtulong niya, kaya naiinis ako. Magkano ba ang nawala sa'yo? Hindi naman po kalakihan, pero sayang din po yun. Napapalitan naman ang pera, Iha. Hayaan mo na yon. At mas maganda kung nakakalimutan mo na. Maigi pa rin na ligtas ka at walang nangyaring masama sa'yo. Opo, Lo. Si Marisa nga po pala. Diyan sa loob ng bahay. May iuutos ka ba? Wala naman po, Lo. Ilang araw ko na kasi siyang hindi nakikita. Parang hindi lumalabas ng bahay. Wala kasi akong kakwentuhan. Ganun talaga siya. May mga araw na ayaw niyang lumabas at mas gustong magkulong na lang sa kwarto. Mamaya, sasabihin kong hinahanap mo siya. Sige po, Lo. Magluluto muna ako. Hindi pa po ako nag-aalmusal. Sige, dito muna ako. Kinagabihan, bahagya pang nagulat si Fritzy nang kumatok sa pintuan ng bahay niya si Marisa. Agad na napako ang mga mata niya sa dala nitong mangkok. Fritz, kumain ka na ba ng hapunan? Nagluto ako ng ulam kaya naisipan kitang bigyan. Naku, hindi ka na sana nag-abala pa. Ikaw naman, hindi naman iba ang turing ko sa'yo. Maraming salamat dito ha. Sakto, kakain na rin ako ng hapunan. Kumain ka na ba? Hindi pa. Pero sabay na siguro kami ni Lolo Ruben. Oo nga pala. Itatanong ko sana sa'yo kung kailan ka aakyat sa bundok para dumalaw at magturo sa mga bata doon. Hindi ko pa alam kung kaya ko ngayong linggo. Bakit mo ba natanong? Kasi seryosong tinitigan ni Marisa ang mukha ng kapitbahay. Naghihintay sa isasagot nito. Kasi bala ko sanang sumama. Sasama ka? Oo, sana. Hindi mo na itatanong, mahilig din ako magturo. Tsaka dati akong English subject teacher sa abroad. Hindi nga lang ako nakabalik dahil sa nagka-problema na ako sa pamilya ko. Bakit ngayon mo lang nasabi yan? Pwedeng-pwede kang sumama syempre. Tsak na matutuwa ang mga bata kapag may bago magtuturo sa kanila. Sige, basta i-update mo ko kung kailan ka pupunta doon para makapaghanda ako. Sige, tara na, kumain na muna tayo. Salamat pala ulit dito sa ulam Walang anuman yun. Nakatayo si Alexander sa bintana ng kwarto ng gabing yun. Hindi maiwasan na tinititigan niya ang maliwanag na buwan. Napapaisip siya kung papaano at saan niya matatagpuan ang halimaw na nanghawa kay Ismael. Naaalala na naman niya ang tricycle driver na nasakyan niya noong umaga. Nang maalalang sinabi noon, ay agad niyang kinapa ang maliit na papel sa bulsa ng pantalon. Wala naman sigurong masama
kung pupuntahan niya ang kakilala nitong matanda. Nakararamdam kasi siya ng pagkainip sa hotel na tinutuluyan. Pakiramdam niya ay walang mangyayari kung mananatili siya roon. Nagpasya na siyang umuwi at bukas din ay aalis siya sa hotel. Nang magsawa na siya sa pagtanaw sa labas, ay nahiga na siya at pinilit na matulog. Pagkakain ng agahan, ay inayos ni Alexander ang mga gamit. Pagkalabas sa hotel, ay pumara siya ng tricycle at nagpahatid sa mismong address na nakasulat sa papel. Hindi naman siya nahirapang hagilapin ng driver ang lugar. Pagbaba ni Alexander sa tricycle, ay siniyasat niya ang lugar. Isa yung eskinita at ang sabi ng driver ay maraming bahay sa looban. Pagkaabot niya ng bayad, ay umalis na rin ang driver, saka naman nagsimulang maglakad papasok si Alexander. Pawang maliliit na bukid ang nadadaanan niya. Sa bandang gitna pa ay natatanaw niya na may bahay. Maya-maya pa ay may batang tumatakbo habang pinapalo ang maliit na gulong. Sa tansya niya ay nasa edad 8 o 9 na ang batang lalaki. Bata, pwede ba magtanong? Huminto naman ang bata at lumapit sa kanya. Itatanong ko lang sana kung may kilala kang Lolo Ruben na nakatira dito. Mabuti na lamang ay tama ang pinagtanungan niya. Saktong kilala nito ang hinahanap na matanda. Nagpresenta pa ito na sasamahan siya. Ayos lang ba? Hindi ba ako nakakaabala sa paglalaro mo? Umiling naman ang bata. Saka nauna nang naglakad. Halos 10 minuto ang nilakad nilang dalawa bago makarating sa bahay ng matandang hinahanap. Kumuha ng 20 sa bulsa si Alexander at ibinigay sa bata. Nanlaki naman sa tuwa ang mga mata ng bata, saka masayang iniabot ang pera. Sige na, umuwi ka na't maglaro. Nang makaalis ang bata, ay saka pa lamang kumatok si Alexander. Ilang katok pa ang ginawa niya bago may nagbukas sa kanya. Inihanda niya ang matamis na ngiti, ngunit agad din yung nabura nang makita ang babaeng nagbukas sa kanya. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin hanggang dito sinusundan mo ko. Hindi ikaw ang sadya ko rito. Nagkamali yata yung bata sa itinuro sa akin. Sino bang hinahanap mo? Dito ba nakatira si Lolo Ruben? Tiningnan ni Pretzi mula ulo hanggang paa ang lalaking nasa harapan. Bakit mo siya hinahanap? May nakapagsabi kasi na may bakanting upahan daw siya rito. Diyan ka kumatok sa kabilang pinto. Salamat. Nagmamadali nang pumasok sa loob ng bahay si Pretzi. Nakaramdam naman kasi siya ng inis nang makita ang lalaki. Hindi na nangulit pa si Alexander. Kumatok siya sa kabilang pinto at hindi nagtagal, may babaeng nagbukas sa kanya. Nang makita si Alexander ng babae, ay matamis siyang ngumiti, ngunit hindi man lang yung gumanti sa kanya. Tahimik lang na nakatitig na tila hinihintay kung ano ang sadya niya. Alanganing napangiti ang binata. Hi. Magandang umaga. Itatanong ko lang sana kung dito nakatira si Lolo Ruben. Oo, pero wala siya ngayon. May binili yata sa bayan. Matatagalan ba bago siya makabalik? Hindi ko alam, pero kung importante ang sadya mo, hintayin mo na lang siya dyan sa labas. Maupo ka muna dyan. Pasensya ka na kung hindi kita mapapatuloy rito. Nag-iisa lang kasi ako rito. Ayos lang. Sige, dito na lang ako maghihintay sa labas. Tumango na lamang si Marisa, saka pumasok na uli sa loob. Naiwan si Alexander sa labas at naupo sa mahabang upuan na naroroon na gawa sa kawayan. Parang ang sungit naman yata ng mga nakatira dito. Halos 2 oras na naghintay si Alexander sa labas bago dumating ang matandang hinihintay. Agad na tumayo si Alexander at bumati sa matanda. Napansin din niya ang mga bitbit na plastik nito. Magandang araw sa iyo, iho.
Ano ang may paglilingkod ko sa iyo? May nakapagsabi po kasi sa akin na may paupahan daw po kayo rito. Ay, maswerte ka, iho. Dahil may isa pang pinto na bakante. Naku, mabuti naman po't umabot ako. Yung kamag-anak niyo po ang nakapagsabi sa akin. Eh, sinong kamag-anak ko? Si Berting po. Doon siya nakatira sa kabilang bayan kung saan ako nanggaling. Oo, si Berting. Hindi man lang ako naalalang dalawin ng tao yon. Abala siguro siya sa pamamasada. Teka, bakit ka nga pala dito sa labas? Hindi ka ba kumatok? Kumatok po. Pero parang masungit ho yung babaeng nagbuko sa akin kanina. Ako, tsak na si Marisa yon. Ganon lang talaga ang batang yon, pero ako na ang nagsasabi sa'yo. Sobrang mabait yon. Hindi lang talaga masyadong palakibok. Yun pong nakatira dyan sa kabilang bahay, nangungupahan din po ba siya o kamag-anak niyo po siya? Si Pritchie siguro ang tinutukoy mo. Nangungupahan din siya. Mabait din ang batang yon kapag nakilala mo. O tara, pumasok ka na muna sa loob para makapagmeryenda. Pagbukas ni Lolo Ruben sa pinto ng bahay, ay pinaupo niya sa sala ang panauhin. Agad na tinawag ng matanda si Marisa para iabot ang mga pinamili. Hindi naman tumingin ang babae na tumalikod at nagpunta sa kusina. Nagtimpla si Lolo Ruben ng 2 tasa ng kape at naglagay ng mga biskwit sa plato. Inilapag niya sa miseta ang dala at naupo sa tabi ng binata. Nagkwentuhan ng dalawa hanggang sa magkasundo sila tungkol sa pagbabayad ng upa. Nang araw na yon ay sa paupahang bahay na natili si Alexander. Mabuti na lang at malinis ang nasabing bahay, kaya konting walis na lang ang ginawa bago siya pumasok sa loob. May kaunti ring gamit sa loob. Bibili na lamang siya ng foam para may ilalagay siya sa papag para kahit papano ay malambot ang hihigaan niya. Nang gabing yon, tumawag si Alexander kay Isabel. Okay ka lang ba dyan sa bagong bahay mo? Gusto mo puntahan kita bukas para madalhan kita ng mga gamit dyan? Ano bang mga kailangan mo? Huwag mo na muna akong puntahan. Ayos lang naman ako rito. Dito na lang ako bibili ng mga gamit na kailangan ko. Makakaabala pa ako sa'yo. Gusto ko lang din makita ang itsura ng lugar dyan. Basta, saka na lang. Mag-iingat ka dyan. Ikaw ang mag-iingat. Lalo na't dayo ka sa lugar na yan. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Oo, alam ko na yan. Sige na, magpapahinga na ako. Nang matapos ang usapan ng dalawa, ay naisipan ni Alexander na buksan ang pinto ng bahay. Napansin niya ang anino na nakaupo sa mahabang upuan sa labas. Naisip niya na baka nagpapahangin si Lolo Ruben. Kaya naman lumabas din siya at naupo sa tabi nito. Ganoon na lamang ang gulat ni Pritchie nang maramdamang may tumabi sa kanya. Lolo Ruben, hindi po ba kayo makatulog? Hindi ako si Lolo Ruben. Ay, sorry. Akala ko kasi si Lolo ka. Hindi ka ba dinadalaw ng antok? Nagpapahangin lang. Naiinip na kasi ako sa loob ng bahay. Maaga pa naman para matulog. Ikaw ba? Namamahay lang siguro ako. First night ko kasing matulog dyan sa bahay. Gusto mo bang uminom para antukin ka kaagad? Umiinom ka? Oo naman. Lalo na kapag naboboard ako. Tara, samahan mo akong bumili dyan sa tindahan. Sana bukas pa sila. Walang nagawa si Alexander nang tumayo ang dalaga. Sumunod na lamang siya rito. Malapit lang naman ang tindahan. Bumili sila ng beer at ng kutkutin. Pagkabalik ay naupo silang muli sa upuang kawayan. Matanong ko lang, ano pala ang ginagawa mo sa lugar na to? Ang totoo, hindi ko rin alam. Na-burnout lang ako sa trabaho ko sa amin, kaya naisipan kong magbakasyon muna. Sa bagay, parang ang hirap ng trabaho mo.
Lumingon si Alexander sa babae. Mabilis namang nilaklak ni Pritchie ang hawak na beer. Mabuti sana kung ikaw lang nakakaalam ng trabaho ko. Nandito ako para mag-unwind, hindi para sa stress ng trabaho. Okay ba yon? Maasahan ba kita? Aba, oo naman. Madali naman akong kausap. Ikaw naman ang tatanungin ko. Taga rito ka ba talaga sa lugar na to? Ang totoo, hindi ako taga rito. Sabihin na lang natin na hinahanap ko ang nawawala kong sarili. Kaya pinili kong lumayo at magtago. Ang gulo kasi ng pamilyang meron ako. Kaya dito ako napadpad. Dito ako naghahanap ng katahimikan. Parang ang bigat naman ang dinadala mo. Medyo naging okay na ako nung lumayo ako. Muntik na kasi ako magpakamatay dahil parang mababaliw na ako kakaisip. Hindi ka ba hinahanap ng magulang o pamilya mo? Kahit wag na nila akong hanapin, ayos lang. Masaya na ako sa buhay ko. Ako? Okay naman ang pamilya ko. Talagang sa trabaho lang ako nagkakaproblema. Minsan nga, iniisip kong mag-resign at magturo na lang ulit. Mas nai-enjoy ko pang magturo kahit sobrang pasaway at makukulit ang mga estudyante ko. Teacher ka rin? Oo, pero nag-leave muna ako. Iniisip ko kasi kung ano ba talaga ang gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi mo na itatanong, teacher din ako. Masaya naman talagang magturo kahit na masakit sa ulo minsan ng mga estudyante. Kapag okay na ako, bala kong bumalik sa abroad para magtrabaho ulit. Malaki naman yata ang kita mo sa abroad, no? Oo, malaki. Pero hindi ko naman lahat nahahawakan ng sahod ko. Lalo na kung may pamilya kang ganid sa pera. Napansin ni Alexander ang mapait na ngiti ng babaeng kausap. Gustuhin niya mang magtanong, pero mas pinili niyang manahimik at makinig sa mga kwento nito. Mukhang may mabigat na dinadalang problema ang katabi. Pasimpleng pinahid ni Pritchie ang luha na tumulo sa mga mata. Ayaw niyang ipakita sa kausap na mahina siya at umiiyak. Sa totoo lang, matagal niya nang kinikimkim ang galit at hinanakit sa pamilya. Kahit kina Marisa at Lolo Ruben ay hindi niya naikwento ang tungkol sa personal na buhay at problema. Sana kahit papaano ay gumaan yung pakiramdam mo ngayon. Hindi kita kilala. Pero ramdam kong may iba kang pinagdadaanan sa buhay. Kung ako sa'yo, dadaanan ko lang yan. Huwag mong tambayan sa mahabang panahon. Kung anong gusto mong gawin sa buhay, gawin mo. Tinitigan ni Pritchie ang lalaking katabi. Seryoso ang mukha nun habang nakatingin sa pintuan ng bahay niya. Alam mo, maayos ka rin palang kausap. Maraming salamat ha. Pasensya ka na nung una tayong nagkita. Bugnot lang ako sa buhay ko kaya pati ibang tao nadadamay sa sentimiento ko sa buhay. Wala yon. Kalimutan mo na. Yung mga ganong bagay hindi naman na pinapalaki pa. Pritchie nga pala. Alexander. Pero Alex na lang tawag mo. Naubos na natin tong iniinom natin kaya papasok na ako sa loob. Medyo tinamaan na rin kasi ako ng antok. Sige na, pumasok ka na. Dito muna ako tatambay sa labas. Ikaw ang bahala. Salamat nga pala ulit ha. Kinabukasan, nagising si Alexander sa sunod-sunod na katok mula sa pinto ng bahay niya. Tinatamad mang bumangon pero napilitan siyang tumayo para tingnan kung sino ang kumakatok. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng sando. Tanging boxer shorts ang suot niya. Pagbukas ng pinto ni Alexander ay ang nakangiting si Pritchie ang bumungad sa kanya. Good morning, Alex. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Napag-utusan lang ako ni Lolo Ruben. Sabi niya sabay ka na raw sa aming mag-almusal. Ganun ba? Sige, susunod na lang ako. Napansin ni Alexander na titig pa rin sa kanya ang dalaga. Fritz? Sabi ko, susunod na lang ako. Oo. Sabi ko nga.
Agad na tumalikod ang dalaga at maya-maya pa ay umalis na. Mabilis namang naligo at nagbihis si Alexander. Ayaw sana niyang pumunta sa bahay ng matanda, pero mas nakakahiya kung tatanggi siya. Mukha pa namang mabait ang matanda. Nang nasa harap na siya ng pinto, kakatok na sana siya, pero nabitin sa ere ang kamao niya dahil biglang bumukas ang pinto. Nagkatitigan sila ni Marisa na seryoso pa rin ang aura ng muka. Pasok. At tara iho, sakto ang dating mo. Kakain na tayo. Naiilang man pero pumasok na rin si Alexander. Dito ka na sa tabi ko, Alex. Ang tagal mo. Kanina pa ako nagugutom. Sorry, naligo pa kasi ako. At tara na at kumain na. Ubusin natin ang lahat ng nakahain na. Teka, iho. Kumakain ka pala ng lahat ng yan? Sinulyapan isa-isa ni Alexander ang mga pagkaing nakahain sa lamesa. Merong inihaw na hito, insaladang talong, pritong baboy, pritong tilapia at sinangag na kanin, mga prutas at gatas ng kalabaw. Bigla tuloy kumalama ang sikmura niya. Hindi naman po ako maarte sa pagkain, Lolo. Lahat po yan kinakain ko. Kaya tara, kumain na po tayo. Nagkanya-kanyang sandok ang apat. Tahimik silang kumakain nang biglang magsalita si Marisa. Siya nga pala, Prets. Ready ka na ba? Sa isang araw na pala ang alis natin. Ay, talaga? Oo naman. Ready ako. Anong oras pala tayo aalis? Madaling araw o kaya'y umaga na para hindi tayo abuti ng sobrang init. Eh nako, kung bata-bata pa ako, baka sumama pa ako sa inyo. Dito na lang po kayo. Babalik din naman kami sa araw na yun, Lolo. Pag-iingat kayo. Matarik pa naman ang daraanan ninyo. Saan kayo pupunta? Doon sa taas ng bundok. Magtuturo kami sa mga bata doon na hindi nakakapasok sa eskwela. Mukhang masaya yan ah. Pwede ba akong sumama? Hindi. Oo naman. Di ba sabi mo, nagtuturo ka rin? Biglang natigilan sina Pritch at Alexander nang marinig ang sagot ni Marisa. Hindi nila mabasa ang iniisip nito dahil nananatiling seryoso ang aura noon. Pasimpleng nagkatitigan ang dalawa, saka nanahimik. Eh bakit naman hindi nyo isasama si Alex? Maganda rin na may kasama kayong lalaki para mas safe kayo. Pero Lolo, Isama mo na siya. Mas panatag ako kapag may kasama kayo. sige po. Hindi kumurap-kurap ng titigan ni Marisa ang lalaki. Nakaramdam naman ng kakaiba si Alexander. Hindi niya alam kung para saan ang titig na yun. Parang babala o nagbabanta. Hindi na masyadong sumali sa usapan ng binata. Pakiramdam kasi niya ay minamanmanan at pinapakiramdaman ni Marisa ang bawat kilos niya. Dumating ang araw na aakyat ng bundok ang tatlo. Sa kanilang lahat, si Pretzi ang sobrang excited. Ang tagal niyang hinintay ng pagkakataong yon at ngayon ay matutupad na. Lahat sila'y nakapantalon, t-shirt at rubber shoes. May dala rin silang bag na may lamang tubig, pagkain, damit at pamalit kung sakaling pagpawisan sila ng sobra. Matarik ang dadaanan natin. Pinakamatagal na siguro ang 4 na oras bago tayo makarating sa tuktok ng bundok. Kabisado mo ba ang dadaanan natin? Oo, ilang beses na ako nakapunta doon. Kung ganon, simulan na nating umakyat. Tahimik na umakyat ang tatlo sa bundok. Kapag nakakaramdam ng hapo, ay nagpapahinga sila. Ay, grabe pala ang tarik ng bundok na to. Paano mong nakakayanang umakyat dito? Sa una lang naman mahirap. Kapag nasanay ka na, baliwala na lang ang pagod. Malayo pa ba tayo? Medyo malayo pa. Wala pa nga tayo sa kalahati. Ay, Diyos ko. Parang gusto ko na lang bumalik sa ibaba. Ang sakit na ng binti ko. Kaya mo yan. Nasa isip mo lang ang pagod. Tara na.
magpatuloy na tayo sa paglalakad. Walang nagawa si Pretzi kung hindi ang tumayo at sumunod kay Marisa. Inalalayan naman siya ni Alexander. Okay ka lang ba, Fritz? Oo, ayos lang ako. First time ko lang kasing umakyat ng bundok kaya mabilis ako mapagod. Gusto mo ba buhatin kita sa Ay, likod naku, ko? hindi na. Mabigat ako eh. Tsaka baka mahirapan ka. Basta kapag hindi mo na kaya, magsabi ka para makapagpahinga tayo. Di baling matagal tayong makarating doon. Ang importante, yung kalagayan mo. Maraming salamat. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad, ay muling nagpahinga ang tatlo. Sobra ng pagod si Fritzi. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang humakbang. Hindi naman kinakikitaan ng kahit ni katiting na pagod si Marisa. Nakatayo pa rin ito habang tinatanaw ang magandang tanawin mula sa itaas ng bundok. Pumikit pa siya para namnamin ang malakas at malamig na hangin na yumayakap sa katawan niya. Tinatanaw rin ni Alexander ang maberding kapaligiran. Medyo nalulula pa siya nang subukang tumingin sa ibaba. Ilang oras pa ba bago tayo makarating sa pupuntahan natin? Nanatiling nakapikit si Marisa, saka nagsalita. Malapit na. Walang 1 oras nandun na tayo. Malapit na kasing magtanghali. Saka tiyak na gutom at pagod na si Fritz. Ikaw, hindi ka ba napapagod? Hindi. Basic lang kung usapang pag-akyat sa bundok ang pag-uusapan. Mas mahirap pa nga rito ang ginagawa ko dati. Halata nga na hindi ka man lang pinagpapawisan. Malamig pa rito sa bundok. Ang iniisip ko lang, kapag umulan dito, hindi ba mahirap bumaba dahil lumalambot ang lupa? Mahirap. Maraming na-aksidente at namatay rito kapag ganoon ang sitwasyon. Sa tingin ko naman, hindi naman uulan ngayon. Nilingon ni Marisa si Fritzi na kasalukuyang umiinom ng tubig. Tara na! Maglakad na tayo ulit. Kukunti na lang at nandun na tayo. Mas makakapagpahinga tayo ng maayos doon. Nauna nang naglakad si Marisa. Inalalayan naman ni Alexander si Fritzi. Nang sabihin ng lalaki na malapit na sila sa paroroonan, ay nanumbalik ang sigla sa katawan ng dalaga. Masaya silang sinalubong ng mga tao at bata sa tuktok ng bundok. Sa unang pagkakataon na yon, ang unang beses na nakita ni Alexander na ngumiti si Marisa. Niyakap nito ang mga batang lumalapit sa kanya. Tinanong ng batang si Lira kung bakit ngayon lang sila bumalik sa itaas ng bundok. Ginulo ni Marisa ang buhok ni Lira at niyakap ito. Sorry kung ngayon lang ako bumalik. Marami lang kasing ginagawa sa bahay. Inosenteng nakatingin ang bata kina Alexander at Fritzi. Oo nga pala. Ipinapakilala ko sa inyo sila Kuya Alex at Ate Fritz ninyo. Kasama ko sila. Magtuturo sila sa inyo. Gusto nyo ba yon? Sa narinig ng mga batang naroroon, nagsitalunan sila sa tuwa. Natigil na lamang ang pag-iingay ng mga bata nang nagsalita si Lilia. Mga bata, mas maganda kung magpapahinga muna sila dahil malayong pinanggalingan nila. Naku manang, ayos lang naman po kami. Halata naman sa mukha mo ang pagod. Ang mga bata, makakapaghintay naman sila. Madali naman silang kausap. Makinig na lang at sumunod na lang tayo sa kanya, Fritz. Hindi ka makakapagturo ng maayos kung may nararamdaman kang kakaiba. Magpapahinga muna tayo at kumain. Hindi na nakipagtalo pa si Fritzi. Nang pumasok sa isang kubo si Lilia, ay sumunod na ang tatlo. Ang mga bata naman ay nagpatuloy sa paglalaro sa labas. Napansin ni Alexander ang mapanuring tingin ng mga tao roon sa kanila. Naisip niya na baka ngayon lang sila nakakita ng mga taong labas. Hindi na tumanggi pa ang tatlo nang hainan sila ng pagkain ni Lilia. Napapansin naman ng dalawang dalaga na panay ang asikaso ni Lilia kay Alexander. Alex, kumain ka ng kumain.
Masarap pang pagkain yan. Dahil isa yan sa mga espesyal na hinahanda rito sa lugar namin. Lalo na kung may mga bisita. Maraming salamat po. Ilang taon ka na nga pala? May asawa at anak ka na ba? Sa narinig ay muntik nang mabilaukan ng binata. Mukha na ba siyang may asawa at anak sa naisip niya? Napangiti naman si Pritzi nang nagsimula ng kumain. Wala pa. Binata pa ako. Paano kayo nagkakilala ni Marisa? Dun kasi ako umuupa sa lolo niya ngayon. Dapat sumama ka lagi sa kanya. Sa tuwing pupunta si Marisa dito sa lugar namin. Kung wala naman akong ginagawa, bakit hindi? Lilia, mamaya mo na kulitin si Alex. Paano naman makakain kami ng maayos? Pasensya na. Masaya lang ako dahil may mga kasama ka ngayon. Asya, lalabas muna ako Kapag gusto nyo pa, tawagin nyo lang ako. Ubusin nyo lahat yan. Naging magana ang tatlo sa pagkain nila. Habang kumakain, ay nagkukwento si Marisa tungkol sa lugar kung nasan sila ngayon. Ganoon lang talaga ang mga tao rito. Bukod kasi sa akin, wala naman ibang taong labas na pumupunta rito. Kaya excited sila makakita at makipag-usap sa ibang tao. Pababait sila rito. Hindi man nila nakasanayan ng pamumuhay na kagaya sa atin dahil sa iba silang tradisyon, pati na rin ang paniniwala na sinusunod. Paano mo pala natuklasan ang lugar na to? Hindi lang sinasadya ang pagkakatuklas ko sa lugar na to. 5 taon ang nakalilipas nang minsang namundok ako kasama ang 2 kong kaibigan. Naligaw kami dahil inabutan kami ng gabi. Napadpad ako sa lugar na ito at saka ako nakilala ang mga tao rito. Dito nila ako pinagpalipas noon ng gabi. Kinabukasan pagkababa ko ng bundok, nabilitaan kong patay na ang isang kaibigan namin. Yung isa, parang nawala sa sarili. Dahil base sa kwento niya, sinugod sila ng halimaw o aswang. Hindi nga ako makapaniwala noon. Pero nung makita ko ang bangkay ng kaibigan namin, doon ako naniwala. Wakwak kasi ang tiyan niya at kulang ng lamang loob. Nakatatakot naman pala. Nasaan na yung isang kaibigan mo? Nasa mental na siya. Wala siya sa sarili dahil sa nangyari. Mabuti na lang at nakaligtas ka. Kaya malaki ang utang na loob ko sa mga tao dito. Kung hindi dahil sa kanila, baka nalapa na rin ako ng mga aswang na yon. Kaya ba bumalik ka sa lugar na to dahil napalapit na ang loob mo sa kanila? Ganoon na nga. Sa kakagaya ng sabi ko, mababait ang mga tao rito, lalo na ang mga bata. Mukhang mapapadali yata ang pagsama ko sa iyo rito. Sigurado ka bang uulit ka? Kanina nga parang susuko ka na. First time ko lang kasing umakyat ng bundok, kaya ganito ang pakiramdam ko. Anong oras nga pala tayo magtuturo? Natutulog na ang mga bata sa tanghali. Mamaya na pagkagising nila. Pagkatapos natin kumain, magpahinga muna tayo kasi mamaya sasabak na naman tayo sa paglalakad. Pagkatapos kumain ay nagpahinga na nga ang tatlo. Nakatulog sina Pritzi at Marisa. Samantalang si Alexander ay nakaupo habang nakikiramdam sa paligid. Eksaktong 3:00 ng hapon nang katukin sila ni Lilia. Pagkalabas ng tatlo ay nakita nilang nakaupo na ang mga bata sa loob ng kubo kung saan ginagawa ang pagtuturo. Sabay-sabay silang binati ng 10 bata na halos hindi nagkakalayo ng edad na sa tingin nila ay nasa 6 hanggang 10 taong gulang. Magandang hapon din sa inyo. Ikinagagalak namin na makapunta rito sa lugar ninyo. Ako nga pala si Ate Pritz. Tawagin niyo na lang akong Kuya Alex. Anong gusto niyong unahin kong ituro sa inyo? Math, Pilipino o Ingles? Naupo si Marisa sa bakanting upuan sa likod. Saka pinapanood ang 2 nagtuturo sa mga bata. Baka sa mukha ng mga inosenteng bata ang labis na kaligayahan ng mga oras na yon.
Namigay rin sila ng mga papel, notebook, lapis para may magamit sila. Halos tumagal ng 3 oras ang naging pagtuturo ng dalawa. Ayaw pa sanang tumigil ng mga bata sa pagsusulat. Pero dumating na si Lilia para sabihing magpapahinga na sila dahil malapit nang kumain ng hapunan. Hindi napansin ng dalawa ang bilis ng oras. Nag-aagaw ang dilim at liwanag sa paligid. Inaalala nila kung papaano sila makakababa ng bundok. Gayong inabot na sila ng gabi. Mukhang nabasa naman ni Lilia ang gumugulo sa isip ni Alexander. Huwag kang mag-alala, Alex. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Bukas na kayo bumaba. Dahil lubhang delikado. May matutulugan naman kayo dito. Hindi ba nakakahiya at nakakaistorbo sa inyo? Mga bisita namin kayo. Huwag mong isipin na malaki kayong kaabalahan sa amin. Maraming salamat. Siya, sige. Dito muna kayo Babalikan ko lang yung niluluto ko. Sinundan na lamang ng tingin ni Alex ang babaeng palayo. Nababaita naman siya kay Lilia. Pero may bahagi ng utak niya ang nagpapaalala na huwag basta magtitiwala kahit na kanino. Lalo na at dayo sila sa lugar na yon. 7:00 nang tawagin sila ni Lilia. Sabay-sabay ang 3 na sumunod sa babae. Sa labas sila maghahapunan kasabay ang mga taong nakatira roon. Napansin nila ang mahabang tabla na nakapatong sa lupa. Sa ibabaw noon ay puno ng masasarap na pagkain. Dito tayo lahat magkahapunan para naman may pagkakataon kaming makilala kayo ng lubos. Ako nga pala si Mang Danny, ang itinuturing na leader sa lugar na ito. Ito nga pala ang aking may bahay, si Bebang. Magandang gabi po. Ikinagagalak po naming makilala kayong lahat. Ganoon din ang sinabi ni Alexander. Nagpakilala naman isa-isa ang lahat ng taong naroon. Nang matapos ay nagsiupo na sila sa lupa at nagsimula ng kumain. Kagaya kanina, todo asikaso na naman si Lilia kay Alexander. Napansin naman yun ni Pritzi. Gusto niya sana makipagkwentuhan sa binata. Pero napansin niya na sa tuwing gagawin niya yon ay tinitingnan siya ni Lilia ng masama na may halong pagbabanta. Nag-focus na lamang siya sa kinakain at tahimik na lang na nagmasid at nakiramdam sa katabi. Akala ng 3 ay doon na matatapos ang hapunan. Nang sumenya si Mang Danny ay naglabas ng alak ang mga taga roon. Nagsindi rin ng siga si Aling Bebang. Maya-maya, may isang babaeng sumasayaw sa harap ng siga habang may kumakanta at tumutugtog gamit ang tambol at bato. Namangha sina Alex at Fritz kaya naman hindi nila maiwasang pumalakpak. Tradisyon na nila yan. Sa tuwing may panauhin yung mga yan ang way nila ng pag-welcome. Nagtitipon-tipon sila dito bilang pagbibigay galang sa inyo para makilala nyo sila ng personal. Ang galing naman pala dito sa lugar nila. Ang sasarap ng mga pagkain. Pakiramdam ko puputok na ang tiyan ko sa sobrang kabusugan. Masasanay ka rin, lalo kung lagi kang sasama sa akin rito. Maaari ba namin kayong maimbitahan na makisali sa sayawan namin? Sabay na napalingon ng 3 sa nagsalitang si Mang Danny. Gulat naman ang naging reaksyon ni Pritzi. Sana'y paunlakan ninyo ang aking imbitasyon. Alanganin man pero walang nagawa si Pritzi nang tanguan siya ni Marisa. Para naman may kasama siya, ay hinawakan niya ang kamay ni Alexander at hinila ito papunta sa mga taong sumasayaw sa harap ng siga. Noong unay hindi nila alam ang gagawin. Pinanood nila ang ginagawa ng mga tao roon sa kanila ginaya. Ilang sandali pa, nakasabay na ang magkapareha sa mga taong sumasayaw. Napuno ng malakas na tawanan at halakak ang paligid na iyon. Habang nakaupo si Lilia at pinagmamasdan ng 2 dayo,
na sumasayaw ay nakaramdam siya ng inis at panibugho. Masama yata ang titig mo sa kasama ko. Ay, di naman. Iniisip ko lang kung magkasintahan ba ang dalawang yan. Hindi. Bago lang silang magkakilala. Easy ka lang, Lilia. Hindi dapat masyadong siniseryoso ang mga bagay. Mukhang mabait yung lalaki. Mga kagaya niya ang tipo ko. Ngumisi si Marisa sa katinunggang alak sa hawak na baso. O paano kung hindi kanya matipuhan? Ang mga lalaking kagaya niya, imposibleng magkagusto sa kagaya mo. Huwag ka nang umasa, masasaktan ka lang. Wala na akong ibang narinig sa'yo kundi puro na lang wag akong umasa. At masasaktan lang ako. Ni minsan, hindi mo man lang pinalakas ang loob ko. Dahil yun ang realidad ng buhay. Sa mundong ito, kapag mahina ka at puro puso ang pinapairal mo, talo ka. Kaya ba hanggang ngayon nag-iisa ka pa rin? Takot kang sumugal magmahal. Eh paano kung gano'n na nga? Kahit kailan hindi mo mababago ang paniniwala ko. Hindi pa ipinapanganak ang taong makakapagpabago sa akin. Ay, bahala ka. Desisyon mo naman yan. Pero sana, wag mo ring pakialaman ang desisyon ko sa buhay ko. Tumayo si Lilia at lumipat ng pwesto. Nagngingit-ngit naman sa galit si Marisa. Matalim ang mga matang sinundan niya ng tingin ng babae. Nagsalin pa siya ng alak sa baso sa kasunod-sunod na tinungga. Samantala, nang makaramdam ng hapo ang dalawang sumasayaw, ay nagpasya silang bumalik sa kinauupuan. Kumuha si Alexander ng tubig at ibinigay kay Pritzi. Salamat dito, Alex. Ay, grabe. Hinihingal ako sa ginawa natin. Pero aminin mo, masaya ang ginawa natin. Kahit na hindi tayo marurunong sumayaw. Isa sa hindi ko makakalimutang experience to. Ako rin. Sino mag-aakala na may nakatira pala sa tuktok ng bundok na ito? Kapag bumalik kami rito, sasama ka? Saglit na natigilan si Alexander. Maya-maya ay ngumiti siya. Kung yan pa ako nakatira kila Lolo Ruben, sasama pa ako. Pero kung wala na, baka hindi na. Ay, sayang naman. Pero sana wag tayong mawalan ng kontak kapag wala ka na riyan. Napansin ni Pritzi ang biglang pagsulpot ni Lilia sa tabi nila ng binata. Natigil siya sa sinasabi nang tumikim ng bahagya. Naramdaman naman ni Alexander ang presensya ng katabi niya. Nilingunan niya si Lilia at matamis na nakangiti sa kanya. Pasensya na kung nakaistorbo ako. Pero, pwede ba kitang makausap, Alex? Oo naman. Teka lang, Fritz, ha? Tango naman ang isinagot ng dalaga. Sumunod si Alexander sa babae hanggang makarating sila sa isang kubo. Hindi yun ang kubong pinagpapahingahan nila kanina. Nang makapasok siya sa loob, ay agad niyang napansin ang mga pambabaeng gamit na naroon. Maupo ka muna, Alex. Nanatiling nakatayo si Alexander. Iginala niyang paningin sa loob ng kubo. Sa palagay niya ay doon nakatira si Lilia. Base na rin sa litratong nakasabit sa dingding. Pagbalik ni Lilia, iniabot niya sa binata ang basong may alak. Gusto lang kitang makilala ng lubusan. Sabay na naupo ang dalawa. Titig na titig naman si Lilia sa binata. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lilia ng mga oras na yon. Sinubukan niyang akitin ang binata. Sinakyan naman ni Alexander ang ginagawa ng babae sa kanya. Hinawakan nito ang ibabaw ng kamay niya paakyat sa braso at hinayaan niya lang ang babae. Nagdadalawang isip siyang inumin ng alak na ibinigay sa kanya. Baka may pampatulog yon o kung anong inilagay roon para hindi mapansin ng babae. Kaya naman sinabayan niya ang ginagawa nito. Hinaplos niya ang mahabang buhok nito pababa sa liig. Napapapikit naman ang babae at ninanamnam ang bawat haplos niya. Hindi nakatiis si Lilia, kaya naman mabilis siyang umibabaw sa lalaki.
Hindi naman kababakasan ng pagkagulat si Alexander. Inaasahan niya na ang bagay na yon. Sinimulan niyang kintalan ng maliliit na halik sa noo pababa at sa muka. Nang hahalikan na siya nito sa labi, ay sa kanya inilabas ang baril na nakatago sa loob ng bulsa ng jacket. Itinutok niya yon sa liig ni Lilia. Agad naman na natigilan ang babae at nagtanong ang mga matang tumititig kay Alex. Anong dahilan mo para gawin ang bagay nito? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Gusto kita. Akala ko gusto mo rin tong ginagawa natin. Alam kong dayo kami rito. Ngayon lang tayo nagkakilala. Kaya bakit mo gagawin sa estrangherong kagaya ko? Wala akong masamang intensyon. Maniwala ka. Ibaba mo nga ang baril mo at baka pumutok yan. Lalabas na ako para makapagpahinga. Sorry kung naging agresibo ako. Nag-iingat lang ako. Hindi na hinintay ni Alexander na magsalita pa ang babae. Tumayo siya at nagmamadaling lumabas ng kubo. Eksaktong paglabas niya ay nagulat pa siya nang makitang nakatali sa malaking kahoy si Fritzy. May busal sa bibig nito at basa ang muka dahil sa luha. Iba na rin ang itsura ng mga taong naroroon. Iginala niyang paningin at nakita si Marisa na nakaupo malapit sa siga. Anong ibig sabihin nito? Nagngisihan ang mga taong naroon. Nanatiling nakatalikod si Marisa. Hindi niya alam kung naririnig siya nito. Gagawin na naming hapunan ang kasama mo at ikaw naman ang isusunod namin. Doon na lumingon si Marisa sa direksyon na kinatatayuan ni Alexander. Iba na rin ang itsura nito. Hindi ka naman sana madadamay rito. Pero pinili mo kasing sumama pa. Kaya pati tuloy ikaw, masasama sa hapunan namin. Pakawalan mo siya! Hindi na, at hindi na rin kayo makakaalis dito. Itinaas ni Alexander ang hawak na baril at nagpaputok ng 2 sunod. Nagulat at nahintakutan ang lahat ng naroroon. May dala siyang armas! Tumayo si Marisa at nagbigay ng signal na huwag sumugod. Noong nasaan yung tao siya, ay hindi niya naamoy na may dalang armas ang lalaki. Sa bagay, matalas lang ang pang-amoy niya kapag nasaan yung aswang siya. Hindi alam sa ibaba ng bundok na siya ay aswang na nambibiktima doon. Dati siyang nakatira sa tuktok ng bundok, ngunit sa kagustuhang makasalamuhang ibang tao at maging ibang pamumuhay, kaya nagpasya siyang lisanin ng kampo nila. Doon nga siya napadpad sa sitio Katakutan. Paminsan-minsan ay dumadalaw siya sa tuktok ng bundok para bisitahin ang mga kauri. Hindi naman sana siya maalalahian ng aswang, pero dahil noong mga panahon na mahina ang ina niya, ay nakiusap itong gustong magpahinga. Kaya kahit ayaw niya, ay tinanggap niya ang itim na bato. Nang malunok niya yon, kasabay na rin ng nalagutan ng hininga ang kanyang ina. Patakasin niyo kami para walang masaktan sa inyo! Hindi namin gagawin ang gusto mo. Ibaba mo ang baril mo kung gusto mong mabuhay ang kasama mo. Huwag kayong kikilos. Kapag natamaan tayo ng bala ng baril, katapusan na natin. Lalong nag-umapaw sa galit ang mga aswang na naroroon. Pero sumunod naman sila sa utos. Yon ang pagkakataon na hinihintay ni Alex. Hawak ang baril ay lumapit siya kay Fritzy. Pinatalas niya ang pakiramdam habang kinakalaga ng tali nito. Alex, natatakot ako. Mukhang dito na tayo malilibing. Nandito ako. Magtiwala ka sa akin. Kailangan lang natin tumakbo ng mabilis para makaalis sa lugar na to. Nang makalaga ng tali, ay niyakap ni Alexander si Fritzy gamit ang isang kamay. Itinutok niya ang baril sa bawat aswang na sumusubok na sumugod sa kanila. Dahan-dahan silang naglalakad papalayo sa lugar na yon. Nararamdaman niya ang panginginig ng tuhod ng katabi.
pero kailangan niyang palakasin ang loob nito lalo't nasa delikadong sitwasyon na kinakaharap nila ngayon. Bago tuluyang makalayo ay sumugod si Aling Bebang. Hindi nagdalawang isip na paputukan ni Alexander ang babae. Tinamaan yun sa dibdib at ikinabagsak nito sa lupa. Napasigaw naman ang mag-asawang naroroon, lalo na si Mang Dani. Yon ang pagkakataon na hinihintay ng dalawa. Sabay silang kumaripas ng takbo habang magkahawak kamay. Mabuti na lang at natatandaan ni Alexander kung saan sila dumaan. Nagdarasal siya na sana'y wag silang abutan ng mga humahabol sa kanila. Hindi alam ng dalawa kung gaano na sila katagal tumatakbo. Pero ang alam nila, hindi sila pwedeng huminto sa ginagawa. Kahit sobra na ang hingal at pagod ni Pritzi, ay nilalabanan niya ang sarili. Ayaw niyang maiwan dahil kapag nangyari yon, magiging pulutan siya ng mga aswang. Pagod na ako, Alex. Para na ako mamamatay. Hindi ko sigurado kung nailigaw natin sila o baka abutan nila tayo. Dito muna tayo magpahinga sa likod ng malaking puno. Abot-abot ang hingal ng dalawa. Pagod na isinandal ni Pritzi ang likod sa katawan ng puno. Si Alexander naman ay panay ang lingon sa paligid. Kumakabog din ang dibdib niya at pinagsamang takot at kaba. Sa tagal mong kilala si Marisa, hindi mo man lang ba nahalata na may iba sa kanya? Paano pala kung hindi ako sumama rito? Baka natuluyan kang gawing hapunan ng mga aswang na yun. Mabait si Marisa. Kaya naman hindi ko nalaman kung anong tunay na pagkatao niya. Ganoon din si Lolo Ruben. Kaya paano mo sila pag-iisipan ng masama? Buti na lang, lagi kong dalang baril ko. Pasalamat tayo at nakatakas tayo sa kampo nila. Kumusta na kaya si Aling Bebang? Tingin mo, napatay mo kaya siya? Hindi ko alam. Pero kung hindi niya ako sinugod, hindi ko sana siya babarilin. Dinidepensahan ko lang ang sarili ko. Diyos ko, Lord. Tulungan mo po kami ngayon. Ayoko pa pong mamatay. Hindi na malaya ng dalawa na may malaking ibon na dumapo sa sanga sa puno kung saan sila nagpapahinga. Ilang sandali pa ay nagbago ang anyo ng ibon at naging aswang. Bigla yun tumalon sa ibabaw ni Alexander lumagapak. Nagulat man ang binata, pero mabilis niyang napigilan ang matutulis na kuko ng aswang. Nalaglag din ang hawak niyang baril at panay naman ang sigaw ni Pritzi. Hanapin mong baril kung nahulog! Kapag patuloy kang sumigaw dyan, pareho tayong kakainin! Doon natauhan si Pritzi. Kahit aligaga, ay pinilit niyang palinawin ang kanyang mga mata para hagilapin ang baril ng binata. Patuloy naman ang pag-aamok ng dalawa. Nagpagulong-gulong na sila. Malakas ang aswang at kayang-kayang tapatan ang lakas ni Alexander. Nang makabuelo, ay nagpalit sila ng posisyon. Napailalim ang aswang at napunta sa ibabaw ang lalaki. Sinuntok niya ng malakas ang halimaw. Sinamantala niya ang pagkakataon para sunod-sunod itong paulanan ng suntok. Akala mo makakain mo kami? Hindi ako papayag! Kung kinakailangang ubusin ko ang lahi nyo, gagawin ko! Nahanap ni Pritzi ang baril. Mabilis niyang iniabot yon kay Alexander. Pagkakasa ng baril ay itinutok yun sa aswang. Naduguan na ang muka. Parang awa mo na. Huwag mo kong papatayin. Huwag ka makinig sa kanya. Parilin mo na siya para makaalis na tayo. Humihingi ako ng tawad sa nagawa ko. Pero nagawa ko lamang yon dahil sa tawag ng laman. Hindi naman ako ipinanganak na aswang talaga. Kung hindi ko tinanggap ang batong itim mula sa aking ina, sana'y normal ang buhay ko ngayon. Pinili kong takasan ng mga kauri ko. Pero bumababa sila sa bundok at nambibiktima sila sa bayan ng mga tao. Kaya naman napagpasyahan kong ako na ang magdadala ng tao sa kampo.
para maiwasan ang balita tungkol sa amin. Alam ko mga kalahi ko ang napapabalitang nambibiktima sa bayan. Pinoprotektahan ko lang sila dahil kapamilya ko sila. Pero mali pa rin ang ginawa mo. Dahil lalo mo lang kinukonsente ang maling ginagawa nila. Alam ko yon, Alex. At ngayon nauunawaan ko na dahil sa akin. Kaya lalo silang naging uhaw sa laman at dugo. Kung ako lang, kaya kong hindi kumain ng tao. Sapat na sa akin ang pagkain ng hilaw na karne. Simula nang mamuhay ako sa bayan, ipinangako ko na hindi na ako kakain ng karne ng tao. Lahat ng pagpipigil ginawa ko, lalo na kapag nagpapalit ako ng ganitong anyo. Pero sana maintindihan mo ko kung bakit pinili kong gumawa ng mali. Hindi ko kayo hahabulin. Hindi na rin ako babalik sa bayan. Basta wag niyo lang akong patayin. At sana, wag niyo na rin patayin ang mga kalahi ko. Saglit na nag-isip si Alexander. Tinimbang niya ang lahat ng sinasabi ni Marisa. Ayaw niyang magtiwala, pero may bahagi sa puso niya ang nakakaramdam ng awa para rito. Naaalala niya ang katrabahong si Ismael. Kagaya nito, hindi rin nila ginustong maging aswang. Hindi rin nila ginustong gumawa ng mali, pero hinahamon sila ng pagkakataon para gumawa ng salungat sa kagustuhan nila. Alex, ano pang ginagawa mo? Huwag kang makinig sa kanya. Magtitiwala ka ba sa kagaya niya? Nilinlang ka na niya. Kung hindi mo siya papatayin, ako ang gagawa nun! Inagaw ni Pritchie ang baril na hawak ni Alexander. Nakuha niya naman yon at galit na itinutok sa dibdib ni Marisa. Mabilis namang kumilos si Alexander at inagaw ang baril sa babae. Tumigil ka na, Fritz. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko siya papatayin. Naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Ano? Isa kang alagad ng batas, pero bakit nilalambot ang puso mo sa kagaya niya? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero buo na ang desisyon ko. Hayaan na natin siyang bumalik sa kampo nila. Mas mabuti pa na umalis na tayo rito habang may oras pa. Maraming salamat, Alex. Umalis na kayo. Baka sumunod dito ang mga kasama ko. Nang makarinig ng kaluskos sa di kalayuan, ay mabilis na hinawakan ni Alexander ang kamay ni Pritchie. Tumakbo na sila papalayo at iniwan na ang naghihinang katawan ni Marisa. Naabutan naman ng mga aswang ang kaawa-awang kalagayan ni Marisa. Pinigilan niya ang mga kasama na habulin pa ang dalawa. Nakinig naman sa kanya ang mga kauri niya at tinulungan siyang buhatin. Madaling araw nang makarating sa ibaba ng bundok ang dalawa. Pinagtitinginan sila ng mga taong nasasalubong nila. Bukod sa madungis ang mukha nila, ay basang-basa rin sila ng pawis. Dumiretso sila sa paupahan. Nagulat pa si Lolo Ruben nang makita sila. Bakit ganyan ang itsura niyo? Nasaan si Marisa? Nagkatinginan ang dalawa bago sumagot. Wala na po si Marisa. Hindi na siya babalik. Nagpaiwan po siya dun sa bundok. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Alex? Opo, Lolo. Di man lang nagpaalam ang bata yun sa akin. Sana naman. Dalawin niya pa rin ako dito sa bahay ko. Itatanong ko lang po sana, Lolo, kung apo niyo po ba talaga si Marisa? Hindi ko siya tunay na apo. Pero parang ganoon na nga ang turing ko sa kanya. Mabait kasi ang batang yon at tinutulungan niya ako sa mga gawain dito sa bahay. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil sa tuwing mahina at may sakit ako, siya ang nandyan para alagaan ako. Ganun po ba? Malay niyo naman po. Minsan, maisipan niyang dalawin kayo. Sige po, Lolo. Papasok muna kami sa loob para magpahinga. Inihatid ni Alexander si Pritchie hanggang sa loob ng bahay nito. Nang makita niya ang mga galos nito sa muka, ay kumuha siya ng first aid kit para gamutin ang mga sugat nito. Tingin mo ba,
Hindi na babalik pa si Marisa dito. Hindi na siguro. Pagkatapos ng mga nangyari, tiyak na mahihiya na siyang humarap sa atin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa atin sa bundok na yun. Isipin mo, nakarating tayo sa kampo ng mga aswang. Mabuti na lang talaga't nandun ka. Kaya huwag kang basta magtitiwala kahit kanino. Hindi mo alam kung sinong makakasalamuha mo. Sana may natutunan ka sa nangyari. Panahon na siguro para ayusin ko ng buhay ko. Kagabi habang nakagapos ako, ang dami kong na-realize. Good for you. Ako rin. Parang babalik na rin yata ako kung saan ako nanggaling. Tama na siguro ang mga na-experience ko. Baka sa susunod, hindi na ako swertihin pa. Maraming salamat, Alex, ha. Utong ko ang buhay ko sa'yo. Wala yun. Hindi pa siguro talaga natin oras. Nang matapos gamutin ni Alexander ang mga sugat ng dalaga, ay pumasok na rin siya sa bahay niya. Naligo muna siya, saka nahiga sa kama. Papikit na ang mga mata niya nang biglang tumunog ang cellphone. Kahit nakapikit, ay pinilit niyang kapain ang nag-iingay na aparato. Hoy Alex! Kagabi pa kita tinatawagan ha! Bakit ngayon lang kita nakontak? Halos mabingi ang binata sa lakas ng boses ng pinsan nito. Pwede bang magpahinga muna ako? Mamaya ako na ikikwento sa'yo ang mga nangyari sa akin pagkagising ko. Kung saan-saan ka siguro nagpupunta. Sa susunod, huwag kang pupunta sa lugar na walang signal ha. Grabe ang pag-aalala ko sa'yo. Kung alam ko lang kung saan ka nakatira ngayon, pinuntahan na sana kita dyan. Hay nako. Ayan ka na naman. Sige na, mamaya na lang. Sobrang pagod at antok ko. Kaya magpapahinga muna ako. Sige na, bye. Ipinikit na ni Alexander ang mga mata. Ilang sandali pa ay hinila na siya ng antok. Kailangan niya ng maayos na pahinga dahil mamaya tiyak na malalagot siya sa sermon at pingot ng pinsan niya.